Araw, gabi, aking minamasdan, binhing itinanim sa mumunti kong bukiran. Umaawi ang aking damdamin, ngumingiting palay, malapit ko ng anin. Tulungan kami, sana'y tangkilikin, tayong lahat, palay na may bilhin. Bawat butil, dugot, pawis, alay namin, ang dalangin ko naway inyong dinggin. Pasan namin pagkain ng daigdig, magsasakang api, hindi nyo ba naririnig? Buhay namin di tulad sa iba, paraisong bukid ang tangi naming ginawa. Patuloy ako, di magpapatinag, kapit kamay, kaming magsasaka. Bigyan kami ng kahit konting pag-asa, ang pangarap ko'y aning masagana. Tulungan kami, sana'y tangkilikin, tayong lahat, palay na bibilin. Bawat butil, dugot, pawis, alay namin, ang dalangin ko naway inyong dinggin. Patuloy ako, di magpapatinag, kapit kamay, kaming magsasaka. Bigyan kami ng kahit konting pag-asa, ang pangarap ko'y aning masagana. DJAR Realidad. Sumasarap ito ang kwento ng buhay. DJAR Realidad. Hello! Magandang araw! Ayan, isang masaganang buhay. Ayan, alam nyo lahat na nakikita nyo yung palayan dito, itong lahat ng tubigan ito sa Masiga, lahat ng tubigan na yan, yan ay hindi akin. Yan ay pag-aari ng mga mamamayan dito po sa Barangay Masiga. Ayan, at yan po, samahan nyo po ako dito sa ating special episode ng ating Ang Realidad na pinamagatang Ang Butil ng Buhay. Ayan, ito po yung mga tubigan. Sa kasalukuyan, ako po ay tumutulong po dito sa paggapas. Ayan, ng baka kamay ko madali ng anihing palay. So dito po sa Masiga ay 3 beses po na ani ng palay sa loob ng 1 taon. At ito po, makikita niyo po sa kanan ko, ito po ay bahagi ng irigasyon. Ito pong irrigation na ito, bini sa Masiga Gasan, ito po ay natural irrigation.
Bakit ko po sinabing natural irrigation? Sapagkat ito pong tubig po dito, wala pong makina na ginamit para iakyat, papuntahin po sa tubigan. Nilagyan lang po ng konkreto na daan ng tubig para po mas mabilis na makadaloy doon sa mga tubigan ng ating mga kababayang mamagasaka dito po sa Gasan. So napakalawak po, nakikita naman po niyo kung gaano kalawak at napakalaki pong tulong dito sa kabuhayan ng ating mga magasaka. Napakalaki po ang pakinabang ng mga magasaka sa kanilang pamilya sapagkat 3 beses nga sa loob ng 1 taon sila umaani po dito. Ayan, kaya nga po napakahalaga ng papel, napakalaga sa kabuhayan ng mga magasaka dito po sa Masiga. Ito pong napakalawak na palayang ito. Gaya po ng patubigang ito na aking mahal na biyanan, na umaani po na 3 beses sa loob ng 1 taon. Ito po yung nag-survive sa aming pamilya, hindi lamang sa amin, kundi maging sa iba pang mga magasaka dito po sa Masiga. Kaya nga po ang ating mga kababayan ay nangangamba, sapagkat may mga proposal po na ito pong ilang bahagi ng tubigan na ito ay magiging part po ng development sa pagpapahaba po ng airport. Kaya nga nangangamba ang maraming pamilya na papaano na kaya ang kailang buhay kung sakaling ito po ay magiging kasama sa development ng airport dito po sa ating lalawigan. Ayan. At makikita naman po nyo kung gaano po kasagana yung uhay ng palay na ito. Ayan. At kung gaano karami ang inaani ng ating mga kapatid na nagasaka dito po sa bayan po ng Gasan. Kaya nga po, napakahalaga sapagkat ito'y tinuturing nga po ng ating mga magasaka na butil po ng buhay. Sapagkat bawat butil na ito ay siyang nag-survive sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi na po binibili, At ito pong tubigan na ito, nakikita natin, ay napakatagal na po, na pinanggagalingan ng kabuhayan ng ating mga kapatid na magasaka dito po sa Barangay Masiga, sa bayan po ng Gasan. At ang Masiga po isa sa rice granary ng bayan po ito. At isa po sa may pinaka maayos na patubig dito po sa Marinduque. Kaya nga po, sa lahat ng ating mga kababayan, ito po yung realidad ng buhay ng ating mga kabarangay dito po sa Barangay Masiga, na sana po ay magtuloy-tuloy. Sana lumawig pa at pakinabangan pa ng maraming henerasyon. Sapagkat ano nga kaya ang mangyayari? Hindi po masama ang pag-unlad, sabi nga ng isang awitin. Dahil pag umuunlad ng isang lugar, larawan ito na malayo-layo na ang mararating. Pero papaano nga po kung kalakip ng pag-unlad na ito ay may mga kabuhayan at kinabukasang masasakripisyo. Ako po ang inyo pong karealidad, DJ Adrian Rosales, at ito po ang totoong kwento ng buhay dito po sa aming barangay sa Masiga, kung saan ay nagbubuhat ang masaganang butil ng buhay. Yan. Nakakasama natin ngayon si Kuya. Kuya, anong pangalan mo nga ni? Elpidio. Elpidio De La Peña. De La Peña. Ayan. Siya po ay isa sa nag-aani po dito sa amin sa tubigan ni Nanay. Elpidio, ilang na kayo? Tubigan na naanihan? Dalawa na. Dalawa na? Oo. Ito ay ani lang o... Ano pa namin rin, talapok pa. Talapok pa? Oo. Paano ang pagbayad sa inyo dito ay palay ang inabayad o paano? Pera. Pera? Oo. Tapos iba rin yung mag-tracer? Oo, iba ang mga tracer. Oo, iba din ang bayad doon? Oo, palay yun. Palay. Pag pera kuya, magkano ang bayad sa inyo? Ano yun ay? 2.5 yun eh. 2.5? Oo. Itong lahat na itong kay Nanay? Oo. Tapos may kain pa. Yan, libre. Dito. Ano yung libre ng kain? Oo, libre kain na. Ayan. So nakakailang tubigan kayo sa isang anihan? Minsan mga... Depende kung malalaki. Oo. Oo, siyempre, medyo matagal din maubos, matapos. Maka 4 o 5. 4 na tubigan o parsela. Oo. O ibig sabihin 4 na may-ari.
So kung ano yun, pare-parehong 2.5 o iba-iba, depende sa laki. Iba-iba, depende sa laki. Yung pinakamalaki ninyo, mga magkano ang bayad? Ay, malaki rin ay. O kaya 2.5. Oo, kaya 2.5. Kung halimbawa yung naka-4 na 2.5, di may 10,000 kayo. Ilan kayo Oo. maghahati-hati doon? Kami 4 lang. 4 lang kayo. Oo. So ibig sabihin, malaking bagay na ito, ano? Ay, oo. Siyempre, pang ano na rin. Kung Ang hanap buhay 4 ang kaya nyo sa tigdo 2.5, ibig sabihin may tigdo 2.5 kayong paghati-hatian. Ay ilang kabang bigas na din yan, no? Ay, oo. Higit isang kaba na rin na bigas. Higit na rin. Yan, sige ha. Yan. Teka. Yan. Okay. Kaya may ilang taon ka ng ang trabaho ay panganganihan? Matagal na. Matagal na. Mula ng 7 taon ako ay. Oo. Ilang taon ka na ngayon? 61 na. 51? Oo, 61. 61? Oo. So, ibig sabihin ay 53 years ka nang ito ang... Oo, ito ang trabaho. Ilang beses sa loob na isang taon? 3 beses ba? Oo, tapos Oo. Ilan ang yung anak ko ya? Bali 5. 5. Oo. At may mga apugan ka na din? Oo, ang dami na. Ang dami na. Oo. So, ano, may mga anak kang kasama mo rin sa paghahanap buhay na ganito? Oo. Panganganihan. Sino nga pala yung mga kasama mo? Mga kamag-anak din o ano? Mga mga kamag-anak ko rin yan. Isa yung manugang ko. Saka manugang. Oo, manugang. Yun ay si DR. So, malaking bagay talaga itong... Oo. Siyempre kapag wala kang tubigan, siyempre ito, Manganganihan. manganihan. Para may Bukod dito, kuya, ano pang ibang trabaho mo? ay magatalok rin. Nagatalok. Oo. Ay, bukod pang bayad yun. Oo. Magkano ngayon pala sa paggatalok naman? Ay, 600 na ngayon. 600 ang araw. Oo, ang araw. Ano yun, libre pa kain? Ay, depende sa tao. Depende sa tao. Oo, may-ari. Sa Siyempre, kung nagapa... mabait Oo. na may mapakain yun. Oo. Ay, iba, hindi naman magpakain. Pero sa paggatalok, nakakailang ano ka naman? Araw. Ay, depende rin sa Sa nagapatalok sa iyo. Oo. So, ibig sabihin, dito sa sakahan, sa palayan, ay hindi lamang pag-ani ang pagkita, kundi pati Ay, paggatalok. oo. Siyempre, pagtalok rin ng May nagpapalinis din ba sa inyo? Halimbawa, may nagpapagamas. Ay, oo. Siyempre, kapag may damo. Ibig sabihin, bukod pang kita din yun. Iba pa rin yun. Yan. Dami rin pagpirahan sa tubigan. Kuya, kung ikaw ang tatanungin, dahil nga ngayon ay pinag-uusapan, na may ilang bahagi ng tubigan dito sa atin na maapektuhan ng pagpapahaba at pagpapalawak ng airport. Oo. Ikaw, personal, ano ang iyong masasabi dyan at pananaw? Sa akin kung halimbawa, kung talagang totoong tabunan, marami magutom dito. So, kasi biro mo isang pilapil, hindi lang may-ari ang makakain ka na At halimbawa, kamkam yan. Tapos ang nakakamkam ay may 5 anak o mahigit pa. Anong ibig sabihin ng kamkam? Yung sila ang Talok-ani. talok-ani. Sila yung nagtatalok, sila yung Oo. mag-aani. Oo. Tapos, yung nakakamkam na yun, halimbawa maraming anak, doon din naasa yun. Sa'yo din nakadepende yun. Hindi, oo. Doon sa talok-ani niya. Oo. Kaya kung matabunan, dami talaga magutom dyan. Ayan. Isa na rin kayo sa mga apektuhan. Ay, oo. Ilan ang kumakain o naasa dito sa paghahanap buhay mo dito sa tubigan? Ay, ilan kami? 4? Kasama yung mga anak mo. Oo. Ay, may ilang Ay, yung anak mga- yung mga anak mo? Oo, yung mga apo pa. Oo. Laka. Eh, malaking bagay na, yung Ay, hindi ka na oo. nabili ng pagkain, Oo. Ay, nakulang pa nga niya. Kulang pa. Kulang pa. Oo. Na may tubigan yan Kaya kung lalo na kung matabunan yan,
Ang tanong saan makuha ng ano, ng Kakabuhay. oo. Wala. Masama rin manakaw. Wala ka. Lalong masama. Oo, lalo masama yun. Huwag nakaw. Oo. Ibig sabihin, napakalaki talagang tulong ito. Oo, laking tulong yan. Oo. Imagine natin 3 beses sa loob ng isang taon. Oo. Pag-ani pa lang yun ay Oo. pagkakalok pa. Oo. Minsan paggamas pa. Oo. Kaya kung matabunan, malaking ano talaga. Alam niyo po, hindi lang po yun ang kita dito dahil minsan yung mga may-ari nagpapapulot pa din ng kuhol. Ay, oo. Arawan din yun. Oo. Siyempre may ano rin. Dami pang ano ng may-ari ng tubigan dyan. Kaya sa tingin mo, kung ito'y mangyayari ay malaking epekto ito sa mga Oo. taga rito sa atin? Marami talagang magutom dyan. Eh, lalo na kung mabahaan pa rin ang Mindoro. Kahit saan ka mga ano na naman yan. Ng bigas. Bigas. Lalong mamahal naman. Oo. Lalong mamahal na. Kung halimbawa kuya, at yan nga dahil yun ang ina-propose ng ating pamahalaan na maapektuhan yung tubigan kung ito ay i-extend yung airport. Oo. Ikaw, may naiisip ka bang ibang pagkakakitaan bukod dito? Ay, wala na. Kasi siyempre, yun ang ano ay, tinatanaan mo ay. So, yun ang bukid na yan ang ano ay. Kinagisnan mo. Kinagisnan mo. Ay, paano kung gawing airport na wala yun. May mga anak ka ba na nakapagtapos na o nakapag-aral? Ay, isa na naman yung anak ko na nakapagtapos eh. May nag-aaral ka pa? Wala na. Wala na. Wala na. So talagang ang itong bukirin, itong tubigan ay Oo. malaking talagang inyong pangunahing pinagkukunan. Oo, yun talaga. Wala bang nababanggit sa inyo na offer na kung halimbawa kayong maapektuhan ay bibigyan ng pangkabuhayan? Ay, wala naman eh. Wala baga? Wala eh. Wala naman nasabi eh. Walang nasabi. Oo. Yun lang nga ni Wala naman nasabi eh. Yung malungkot na realidad ito ng buhay. Ay, oo. Wala talaga. Ako si Alfredo Dilapinya, ang manuganis sa Masiga Gasan. Ilan ang bahagihan yan? Ha? Ilan ang bahagihan? Ay, ito yung diretsuhan po ako namin sa tracer, sa tracer. Pangilan ang sa tracer? Panlima. Panlima? Hmm. Sa pang-4 na takal yung panlima sa inyo na yun? Amin yung ikalima. Ikalima? Basta takal ako ng 20. Ang takal ko ng 20, kuha kami ng 4 na 20. 4. Ayun. Tres. Ilan ang inaabot sa krudo? Conforme sa na-tracer. Huwag yun. Dalawa ito. Mababa siguro ko ng mga 1 litro may get. 1 litro mahigit. Oo. Estimated mo sa 1 litro, ilan ang makakabahagi nyo doon? Ano, na kabahay kami ng tigig. May kita tig sa balit kalati. Bawat isa? Bawat isa. Ilan kayo? 5. Hindi 7 balit kalati. 1 balit kalahati. Doon sa mga nakaraang anihan, nakailang kayo ng bahagi sa lahat na tracer ninyo? Nakano kami, naka tig 20 kami bawat isa. Tiga 20 na 20 baldis. balde. Yun ay 3 times a year, ano? Oo. Oo, wala ngayon. Pero ngayon ay hindi pa na alam kung ilan ang hindi pa ngayon. kung magandang ani. Kasi hindi pare-parehas ang pala eh. Ilan taon ka na nag-ano ay?
Tracer? Ano, nasa 15 15 years. 15 years. Pero may tubigan ka din? Meron ako naintindi. Ilang parsela? Wala na isang hektarya. Kulang isang hektarya. Oh, doon, pinamsis. Naani ka ng mga ilan? Yung nakaraan ay 400. Na balde? Oh, baldi. Ayos din ano. Ayun doon sa Meduluan, abot ng patubig man yan ano. Abot. Sugod nga lang kami dito. Yun ang kagandahan natin eh, ano, yung tubig natin eh. Magkatubig. Pag hindi ka sumugod, hindi ka kakatubig. Pero ang kagandahan natin, libre na yung tubig at hindi kailangan ng crudo ano. Oo. Yun lang, kagandahan. Yung napag-aral ka pa? Diyan, sa TBI. Ah, meron ka dyan. Git, nang kita makatapos. Ay! Ay! Pinakaluin na pa tayo. Pagbigay. Ilan na yan, Toy? Ano yung tracer? Sarili ninyo? Meron kami busing. Atehan kayo? Hindi, sa kami lang nag-ano. Kasi nasa bagyang palay. Ah, Tanggal gastos. oo. Ako si Munard na Sarino. Ako ay magsasaka at magtitresir ng masiga. May ilang taon ka nang nag-asaka? 7 years. 7 years. Yun doon sa hawak mo yan. Yung hawak ko doon. May gano'ng kalaki yung hawak mo nga? Wala na sa hektarya yun. Walang isang tarya. Wala. Na natanim ka ng ilang binhi doon? Apat na baldi. 4 na balde. Ah. Na karamihang ani mo, yung pinaka-kaunti kung mahina. Pag ang pinakakaunti ko doon, na ano tayo nyo, na si 180, Mm. yun nilinis sa may-ari na yun. Oo. Sa may-ari yun, ay sa iyo, nakakabahagi ka ng ilan. Ang nakabahay ko sa may madam ng 28 Valdez. Baldes, linis na yun. Linis na, 28. Labas na doon yung gastos. Hindi pa. Bukod pa sa gastos. Hindi, ibig sabihin doon sa pinaghatian yun, Ay, pagkitayan. natanggal na doon yung gastos. Labas na. Ayan. Pinakamarami naman, nakakailan kayo? Pag pinakamarami, na 240. Kung kabuuan yun o hahatiin pa nyo? Hatiin pa yun. 240. 240. Oo. So, ilang beses sa loob ng isang taon? Natalok. Oo. Tatlong bisis, pagka marami ng tubig. Oo, pag maganda. Oo, man. Bisis na natanim. Yung bang iyo, abot pa rin ng irrigation? Abot, paduduluan yan. Kung hindi ka pa nga dito sumugod, hindi ka kakakuha ng tubig. Kaya talagang babantayan mo. Oo, kaya susugod ka. Oo. Kasi yun ang kunang dulo mo ng katura natin, pasugod kita. Pag hindi ka nakapunta dito, hindi ka kakakuha ng tubig. Kaya talagang yun ang challenge talagang magabantay ka. Mga malayo. Oo. 3 beses sa loob ng isang taon yung anihan. Mga anihan. Oo. So, sa tingin mo ay malaking ano ang pakinabang nito sa mga mag-asaka? Hindi lang sa gaya mo kundi sa iba pang mag-asaka. Gaano kalaki ang tulong nito sa inyong kabuhayan? Malaking tulong ito kung palayan. Kasi walang ibang hanap buhay kung dito lang eh. Magtanim na ng palay, sama ng tracer. Yun lang. So bukod doon sa pagtatanim ng palay, may yung pag-tracer isa pa rin sa Isa pa rin pandagdag sa oo. At sa loob ng isang anihan, nakakailan ka ng bahagi sa pag-tracer mo? kung minsan, pinakamaganda, mga 5 kaban. 5 kaban. Oo. Ano yun na bigas na? Hindi, palay lang yan, palay pa. Palay pa. Hindi pa bigas yun. So ang isang kaban na ilang balde? 4 na balde. Ano tiyo yun, mga 3 kalate na lang. Na Balde. balde. O, tiyo na. Isang sako. So kung yun ay ilang kaban? 5. 5. 5 di na 15 na lang. Abutin ng 15. 17 and a half. 17 and a half. Ilan Ilan ang tiyo na siya, tiyo na. pag yun ay resikado na yun, tuyo na. O, tiyo na, bibigyan Ilan ang kayang lumabas na bigas doon? Bigyan ng bigas, yun ay 50 siguro, mga labas na mga 3 may get. 3 mahigit. So,
sa inyo, typically, yung pangkaraniwan, kayo ang kumukonsumo, ilan kayo sa pamilya ninyo na kumakain ng kanin? Dito sa amin, Juan. Oo, sa bahay ninyo. 3 lang kami. 3 lang kayo. 3 lang. So, nauubos ba nyo hanggang anihan uli yung 3 kaban? Hindi nyo kayang ubusin. Hindi kaya. So, kung 3 lang kayo, ilang bang, may ilang buwan bago ulit mag-ani? Kung 3 times a year yung ani, so mga ilang buwan bago ka uli umani? Yung, kumbaga, yung pag-iitan. Pagitan, kasi 4 na buwan kasi pamagitan yan. Hindi katulad yan, umali tayo ngayon. Ang talo ka na din yan, mga Disyembre o January. December or January. So, yung inaani ninyo ay sobra pa doon sa pakonsumo ninyo. Doon pala sa treasure yun, ha? Treasure pala. Ay, yung pangbahagi mo doon sa... So, talagang ito ay kabuhayan para sa inyo. Oo, kabuhayan talaga. Yun ang napagkakitaan lang namin dito. So, bukod sa minsan ay talagang ang challenge, ang talaga namang nagiging problema natin mga magsasaka ay yung bagyo, Yun, isa pa rin. yung sakit ng palay. Oo. Ano pa yung inapangambahan ninyo na masasabing yung mas nangangamba kayo na ikawawala ng inyong kabuhayan? Yung katulad gawin ng gobyerno natin kung bibigyan siya ng kung tinabunan na ibigyan ng kanya-kanyang panghanap buhay sa dagat. Dahil bukod sa tubigan, ano pang hanap buhay? Wala naman talaga na hanap buhay Lang talaga. Ay, siyempre, wala na siyempre gutom kami. Wala na kami yung magakitaan. Hindi nila ng hanap buhay namin. Magsasaka niya. Wala na. Walang iba naman kami hanap buhay. Maganda sana kung meron kami may dagat. Ay, wala akong motor na pandagat. Meron bang ini-offer sa inyo ang gobyerno na kung sakasakaling itutuloy yung project ay kayo bibigyan ng pangkabuhayan? Ay, ganun sanang gawin ng gobyerno natin. Kasi ayun namin matabunan yan eh. Katulad yung sa namin doon. Sabi, kasama din yata yun. Paluang daw lang kung airport. Paluang. Kung matatabuko na ng tubigan, ano ang sa tingin niyo iba pang hanap buhay na pwede niyong pasukin bukod dyan? Ano na lang, magkukontraksyon, sama-sama na lang sa may mga alam sa construction. Ako kasi nag-construction din ako. Helper lang, helper. So talagang ang number 1 mo talagang kabuhayan ay pagsasaka. Saka talaga. Kaya ang nakikita mo kung matatabunan ay talagang malaking kawalan sa iyo. Ayun, malaki talagang kawalan. I-imagine kung ikaw ay naani ng nabahagi ka nga, ilan sa tubigan mo hawak? Minsan, ito yung nakarami naka 34. 34. Plus sabi mo nga ay linis na yun, linis na. Linis. Resikado na yun. Tuyo na. Tuyo na. Ilan? 34 plus 17. 17. O ilan din yan? 52. 52. Baldis. So kung yun ay ilan bang balde ang nalabas sa isang kaban na bigas? Na bigas? Oo. Merong 25. 25. Oo, pinakambaba ng 22. Hindi, ang ibig ko sabihin ay ilang balding palay sa isang kaban? Sa sako yung 3 balde sa isang 4 na balde. 4 na balde yun yung 4 na balde sa isang kabang bigas. So, yun yung 50 kilos. Hindi mga 27 lang, 27 kilos. So kung yan ay 52, ilang kaban din palang bigas yan? Marami din, mga 7 kaban yun, 8. So nakakapagbenta ka pa din? Nakapagbenta ko, kasi walang pera eh. Oo, yun na. Bibenta tayo. Para gamitin sa kasusan ng mga bat ng anak. Oo. At ang kagandahan lang, syempre, yung food security, may pagkain na kayo. Meron na. Kung ikaw man mag-aanap buhay, ulam na lang at saka ulam na lang. Pang araw-araw na lang na budget. Ilan ang iyong anak na nag-aaral? Isa lang. Isa lang. Anong grade na niya? Grade 11. Grade 11. So talagang sa mga susunod, may kolehiyo ka na din. Meron na. Kaya sabi ko, huwag naman sana tabunan to. Ibigin na to. Dito lang ako dito ko lang nabunan ako. Pinakuha yung mga ang pamilya mo, doon dito lang talaga. Yan lang. So, ano ang iyong panawagan ko sakasakali sa gobyerno o sa mga kinaukulan patungkol dito sa natitintong pagtabon ng tubigan, bahagi ng development ng ating airport? Sana huwag na nilang tabunan. Huwag na nilang tabunan itong mga tubigan dito. Para naman, yun lang kami nakuha na
ang panghanap budget, pati pangkain. Yun na lang. Ang panawagan ko sa kanila. At kung sakali naman na bahagi nga ng development ay matutuloy, ano naman ang panawagan mo na gusto mong ipaabot sa kanila na pwedeng maitulong sa iyo? Ay, sana bigyan naman kung sa akin, sana bigyan nila ako nung tabunan, bigyan nila ako ng panghanap budget. Kumbaga parang i-convert lang. Ay, kukonvert ko lang. Na kung tatabunan talaga nila, di nabigyan akong panghanap buhay. Yun yung panawagan. Yan, panawagan ko. Yan lang. Tabusan na. Sige. Sana po naibigan nyo ang aming kwento ngayong araw na ito. Bahagi na ating programang Ang Realidad. Ang totoong kwento ng buhay ng ating mga kaubayan, partikular ang mga magsasaka dito sa aming barangay sa Masiga. Ano po? At sana po ay patuloy niyo pong tangkilikin ng ating mga programa kung saan ay nagkukwento tayo ng mga totoong buhay o nagbabahagi tayo ng totoong buhay ng ating mga kaubayan. Ayan, at sana po ipatuloy niyong suportahan itong ating programa. Ano po, kung saan ay tayo po ay naglalahad o nagbabahagi sa inyo. At wag niyo pong pagsawaan. Sana po ay patuloy niyo pong tangkilikin. I-like po at i-share ito pong ating programa upang mas marami pang magagandang aral ang ating matutunan. Ako po muli ang inyong host, ang inyong DJ AR, at ito po ang programa na sumasalamin sa totoong kwento ng buhay ng ating mga kaubayan. Ito po ang programang Ang Realidad. Sa ating naging tema ngayong araw po ito, ang butil ng buhay. Isang magandang araw! Hanggang sa susunod, samahan niyo po ako. Ha? Mga kaubayan, ingat po and God bless us all. DJ Ang Realidad. Sumasalamin sa totoong kwento ng buhay. DJ Ang Realidad. Tingnan ninyo. Parang nangitim na ako. Ayan, dahil sa init ng panahon. Thank you, Lord. Isa pa. Ang realidad. Tingnan, isa pa. Ang realidad. Ang realidad. Ayun. Namangal mo ito.